Sabihin na natin, kahit di mo ginagamit yan, para mo nang nirerentahan yan ng 500 pesos every day. So sabihin na natin, in 1 month, 15,000. Parang ganun lang naman yan eh. O di yun ay parang rental mo. Kahit sabihin mo pang, nasa garahe ko lang naman yan, di naman tumatakbo yan eh. Walang, ganun talaga. And kumbaga, inililipat mo yung responsibility sa iba. So, para hindi ka na magbalik ng kotse, para tingin mo, para hindi ka na rin magka-problema doon sa bangko, mas madaling paraan nga naman yan. Pero yun nga, so sa mga seller, ingat. Okay? Baka yung sumalo ng kotse ninyo, barubal din magbayad, hindi nagma-monthly, magugulat ka na lang, meron ka ng may kotse ka ng nahila at may hit ka na, and there's possibility na mahihirapan ka ng mag-loan in the future. Now, dun sa mga bibili naman, mas maganda dumaan kayo sa legal na paraan. Kumbaga, magpaalam kayo sa bangko na ikaw na yung bagong maghuhulog ng kotse, at may certain process naman yan, may mga documents lang naman nahihingin sa inyo yan. So, kung nakita naman nila na capable naman kayo magbayad, kompleto ka naman ng dokumento, may ta-transfer naman sa iyo yan. Yun na yung pinaka Pero sa iba kasi, talaga, ang ginagawa dyan, yung ibang may pera talaga, dahil kung ayaw na nila yung kotse, like nag-upgrade sila, or medyo hindi nila na-trip yung kotse, bina-buyout na lang nila. Tapos pagka-buyout nila, tsaka nila ibebenta. Ganun talaga yung ginagawa. Pero yung iba naman, pinapasalo. Ang problema nga lang talaga doon sa pagpapasalo, ang laki nung risk doon sa unang nag-loan. Talaga, ang laki nung risk. Kahit ako parang hindi ko kaya, kasi ang hirap nga doon, yung pag nabangga yung kotse, or nasira yung kotse na malaki na yung damage, pwede nilang iwanan yan eh. So pag iniwanan nila yan, ako as nag-loan yan, ako yung responsibility dyan. So ang ending, ako yung mamumblema dyan. So pwedeng nagbabayad ako ng kotse na hindi ko naman na nagagamit dahil sira na yung kotse, 'di ba? So ang laki ng risk. Now, doon naman sa mga bibili, mahirap pa rin. No, mahirap pa rin sa ninyo, sa side ninyo, lalo na kung magka-cash out kayo. Kaya nga minsan actually merong ako dating na komenta ng ganyan. Sabi ko, magpapasalo ka tapos nag-expect ka ng ng bayad pa sa inyo. Dapat wala na 'yan. Wala nang bayad kasi sasaluhin ko na nga yung responsibility mo na hindi ka makabayad eh. Tapos gusto mo may cash out kasi sabi niya, hindi malaki kasi yung down payment ko eh. Kahit malaki pa yung down payment mo, ang naman diyan, kumbaga, nirentahan mo na yung kotse. Sabihin mang hindi mo natapos, kahit nandyan lang sa garahe mo yan, low mileage man yan, kung nasa custody mo yan, nasa garahe mo yan, ginagamit mo yan, everyday, bumababa yung value niyan. Kaya dapat wala nang cash out.